bago mag 2021 mga kapatid, na-reach na natin yung 1,000 subscriber. Alright mga kapatid, welcome again sa aking vlog. At napansin nyo naman mga kapatid na lately hindi tayo nakapag-vlog ng 1 week. Alright, dahilan kung bakit hindi tayo nakapag-vlog, syempre kailangan nating spend yung ating time sa ating family. Alright, since New Year. Alright, in-enjoy din natin yung ating holiday. Alright, so pag-relax. At syempre ngayon 2021 na, isa na ng taon, so kailangan nating bumalik sa trabaho. So ngayon, since 2021 naman, but of course ang tanong is magiging normal pa ba or babalik na ba sa dati yung mga ginagawa natin since meron pa tayong hinaharap na pandemic. Alright, pero ang i-discuss natin ngayon mga kapatid, since 2021, what is normal? Alright, normal means conforming to a standard type or regular pattern. Right? The term normal usually refers to something that typical or natural and nothing that most people do. Right? And abnormal appears to be the opposite. Right? With that in mind, we'll define normal in the following way: behavior that is typical, expected, and adjusts to a standard that society has put in place. Right? But with the amount of people who live on planet Earth, is it even possible to say something is normal? Alright mga kapatid, what may be normal in one culture may not make any sense in another. Okay? At times, our idea of normal gets hijacked, which causes us to panic and not to know how to respond. When will things go back to normal? It's a question we ask when things stop feeling normal, or when we're in challenging season where the end date seems unattainable. But eventually we get our feet steady and we say something like, well, I guess this is our new normal. Okay? What's so appealing about normal after all? Well, we usually know what to expect, and we find comfort in even if it's not good or healthy. But comfort doesn't always equate to health. So what if we choose to look for a life that is beyond that concept of normality? What if we pursue a life that is better than normal, right? As a followers of Jesus, we're called to live differently. The Word tells us to follow our hearts, but we know that our hearts can be deceitful. Alright? The Word says to have the perfect body, but we know that godliness should be our goal. The Word tells us to put ourselves first, but we know that living a life where we give to others is more rewarding and kind. Okay? In this plan, we look at some of the ways that normal just doesn't cut it. Instead, we learn how to change the way we live and leave the status quo behind for a better than normal life. Alright? So mga kapatid, ganda ng ating topic. This is what we call better than normal. Okay? Better than normal mga kapatid, kasi kung dati yung normal na buhay natin ay maayos na, maganda na, lumalago yung ating business, right? Maganda yung trabaho natin, na-promote tayo, di ba? So
kung yung dating normal mo ay okay na, di ba? What more yung okay na is lagi nating i-exceed pa yun, mga kapatid. It's better than normal, di ba? So mga kapatid, kung ano man yung ating pinagdaanan last 2020, alright, pasantabi na natin yan, kalimutan na natin kung ano man yung nangyari na 2021, lalo na yung mga bad experience natin. Alright, kung ano man yung ginawa natin noong 2020 na maganda, naging successful tayo, mas lalo pa nating pag-igihan this 2021. Alright, it's better than normal. Okay, wag nating kalimutan yung ating dating ginagawa. Okay, kung tumutulong man tayo sa ating mga kababayan, okay, sana ituloy-tuloy natin yan kasi napakaganda po yan. Marami tayong natutulungan na mga naghihirap na ating mga kababayan, di ba? Okay, so natapos na natin yung ating sharing. Alright, napakaganda nun, better than normal. Okay, anyway, as usual, ilalagay ko to sa description ng aking vlog para mas mabasa nyo, mas maintindihan nyo kung ano man yung aking gustong sabihin doon, diba? So bago ako magtapos, mga kapatid, meron akong i-share na 3 verses about better than normal. Okay, so ang unang verse na babasahin natin, mga kapatid, ay Proverbs chapter 31 verse 30. Okay, ito yung sabi niya, mga kapatid: charm can be misleading and beauty is vain and so quickly fades, but this virtuous woman lives in the wonder, and the fear of the Lord. She will be praised throughout eternity. Alright, so yan ang Proverbs chapter 31 verse 30 sa TPT translation po yun, mga kapatid. Alright, ang pangalawang verse natin is Philippians chapter 2 verse 3. Sabi niya dito, mga kapatid: be free from prideful opinions. Alright, for they will only harm your cherished unity. Don't allow self-promotion to hide in your hearts, but in authentic humility put others first and view others as more important than ourselves. Alright, so yan ang Philippians chapter 2 verse 3. At meron pa tayong isa sa 1 Timothy chapter 4 verse 8. Sabi niya dito, mga kapatid, for athletic training only benefits you for a short season, but righteousness brings lasting benefit in everything. For righteousness contains the promise of life for time and eternity. Alright, so yan yung mga verse na binasa natin, mga kapatid, at ayan yung backup ng ating better than normal topic, para hindi nyo naman sabihin na inimbento ko lang yung sinasabi ko, mga kapatid. Okay, isang paalala ko lang, dahil yung sinishare ko ay hindi nanggagaling sa akin, mga kapatid. Ginagamit lang tayo ng ating Panginoong Diyos para ma-share tong word niya. Okay, so kaya nagbabasa ako ng mga ibang verses for yung backup na topic. Okay, para meron tayong at least mas maintindihan pa natin kung ano yung ibig sabihin. Alright, so yun nga, mga kapatid, no, hanggang dito na lang ulit yung ating sharing about Word of God. And of course, 2021, mag-chill ride lang tayo, mga kapatid, ngayon. Okay? 5 minutes later. Yun, mga kapatid, natapos na ulit yung ating sharing, di ba? So yun nga yung diniscuss natin, better than normal. Okay, so sana wag niyong kalimutan, mga kapatid, na nandiyan pa rin ang ating Panginoon. Okay, kahit na ganitong nangyayari sa atin. Okay, so kahit na ganito yung nangyari sa atin, mga kapatid, nung last year 2020. Okay, sabi ko nga, meron pa naman yung mga ibang nangyari na maganda.
Okay? Tulad sa akin mga kapatid, share ko lang. Hindi naman lahat last year mga kapatid 2020 ay pangit yung mga nangyari, diba? So tulad sa akin mga kapatid, last year, okay, bago mag 2021 mga kapatid, na-reach na natin yung 1,000 subscriber. Okay, so yan yung isang requirements ni YouTube. Alright, bago ma-monetize yung ating YouTube channel. Okay, so with that mga kapatid, I'm so grateful kasi na-reach natin yung 1,000 subscriber. Alright, isang patunay lang na talagang ang Panginoon ay nandyan, tinutupad niya yung kanyang salita. Doon may isang requirements pa si YouTube bago ma-monetize yung ating channel, ay kailangan pa nating magkaroon ng 4,000 watch hours. Okay, so yan, hindi naman ako nawawala ng pag-asa mga kapatid na hindi ma-reach yan. I know na sa tulong ng ating Panginoon mga kapatid ay makukuha natin yan. Okay, makukuha natin yan basta magtiwala lang tayo. Okay, tulad ko mga kapatid, naniniwala ko na bago matapos itong month na to, alright, ay makukuha natin yung 4,000 watch hours na yan. Okay, hindi ako nawawala ng pag-asa mga kapatid kasi nandito na tayo mga kapatid kasi nasimulan na natin mga kapatid, di ba? Kailangan na nating tapusin kung ano man yung ating nasimulan. Okay, yun nga ang 1,000 subscriber na reach na natin. Ano pa kaya yung 4,000 watch hours, di ba? So ako mga kapatid, para sa akin, alright, continue lang ng continue. Okay, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-vlog, tuloy-tuloy tayo sa pag-inspire ng ating mga kababayan. Alright, at kailangan din natin ng ating mga kababayan yan, alright, especially ngayong panahon. Okay, so sana kung ano man yung ating nasimulan, kung ano man yung inyong nasimulan noong 2020 mga kapatid, ay ituloy-tuloy na natin yan hanggang sa ma-monetize yung inyong YouTube channel. Okay, so mga kapatid, ang isa pang masishare ko mga kapatid, ako kasi mga kapatid, kung kunwari yung YouTube channel ko ay ma-monetize, alright, hindi pa doon nagtatapos mga kapatid yung aking pangarap. Okay, hindi pa doon mga kapatid, kasi once ma-monetize, syempre ang ano mo dyan ang goal mong sa susunod. Kaya ang yung goal mo sa susunod, syempre ako, pangarap ko magkaroon din ng ano, yung pag naka 100,000 subscriber ka na, okay, ay makakakuha ka ng silver button. Okay, silver play button ng YouTube. Okay, so yun mga kapatid, yun yung isang pangarap kong magkaroon. Kaya ako mga kapatid, hindi ako nakawalan ng pag-asa na hindi ko makuha yun. Okay, so naniniwala ako na sa sarili ko ay makukuha rin natin yung silver play button na yan ng YouTube. Okay, kasi isang parang hindi lang kasi yung ano, yung channel mo na monetize ganon, pero pag nakakuha ka ng silver play button ng YouTube, parang isang napakalaking achievement mo na yun, parang isang proof, para ka nag-graduate sa college, parang yun yung diploma mo, di ba? Yun yung certificate mo na patunay na nakapag-graduate ka, di ba? So ganun din sa YouTube mga kapatid, pag nagkaroon ka nun, parang certificate mo na rin yung silver play button na yun, di ba? So ako kapatid, so ako, advance ako, gusto kong ma-achieve yung 100,000 subscriber na yan.
kahit umabot pa ng ilang taon yan, basta tuloy-tuloy lang ako sa aking pag-vlog hanggang ma-reach natin yung 100,000 subscriber, diba? So mga kapatid, diba, kung mangangarap ka rin lang, eh lubos-lubosin mo na, diba? So sabi nga ng yung isang isang pastor namin, na don't limit God, right? Don't limit God, dream big, okay? Kasi kahit anong hilingin mo sa Kanya, ibibigay niya yan, eh. Okay? With the right time, okay? Alam ko naman na God's timing is always better, okay? And God's plan is always better than our plans. Alright? So ako, mga kapatid, ang laki ng ng pangarap ko. Alright? Kahit na this year ay makabalik ako sa trabaho, hindi pa rin ako titigil sa pag-vlog, right? Sa pag-share ng Word of God, kasi gusto kong marami pa akong ma-inspire na mga tao. Okay? Most especially, diba, yung Word of God ay napaka-bisa. Kasi ako mismo na-experience ko na marami na akong mga na-experience na Word of God, okay, na natupad. Kaya kapatid, kung wala man tayong ginagawa, mas maganda na magbasa tayo ng Bible. So mga kapatid, kung meron kayong mga pangarap, kung meron kayong gustong gawin, mga kapatid, gawin nyo lang yan. Basta magtiwala lang kayo sa Panginoon, i-pray nyo lang kung ano yung gusto nyong mangyari sa inyong buhay. Okay, kung meron man kayong mga pangarap na gustong makamit this 2021, tuloy-tuloy nyo lang, mga kapatid. Okay, basta wag natin kalimutan na mag-pray sa ating Panginoon. Okay, dahil ang pray, mga kapatid, ay napaka-bisa. Okay, napakalakas niyan, mga kapatid. Right, so sana mag-pray tayo lagi, always pray. Alright, at ipag-pray natin ulit, mga kapatid, yung ating bansa or sa ating buong mundo. Right, buong mundo, na sana maging okay na yung ating kalagayan, di ba? Though may mga progress na tayo na nakikita sa balita, right, na may mga vaccine na right, na may mga bansa na nagbabaksin na nagsisimula na sila mag-vaccine. Okay, though dito sa Pilipinas ay hindi pa na-finalize yung vaccine na bibilhin, okay, para i-vaccine sa atin, di ba? So yun, di ba, mga kapatid, kung lagi tayo nagpipray, mayroon tayong progress. Okay, nagpo-progress yung ating pinagpipray. Alright, so sana, mga kapatid, bago ang lahat, ipag-pray muna natin yung ating mga kapwa, at pag-pray natin yung ating bansa na sana maging okay na ang lahat, makabili na ng vaccine para at least may turok na sa atin, di ba? So yun pala, mga kapatid, no, yung pagkakaroon ng vaccine. Okay, isang progress na po yun, na patunay na bubuti na yung ating bansa, di ba? Kulang na lang yung makabili tayo para may distribute na sa ating mga kababayan, para may bakuna na sa atin, di ba? So continue na, mga kapatid, yung ating pag-pray sa ating bansa, at di ba, hindi magtatagal, magiging okay na ang lahat, di ba? Magagawa na natin kung ano man yung dati nating ginagawa, pero hindi yung masamang ginagawa, yung mabuti. Tapos kung may mabuti kang ginagawa last 2020,
ituloy-tuloy na natin tong ngayong year na to na mas mabuti pa. Kaya kung marami na tayong natutulungan na ating mga kababayan last 2020, well, dagdagan pa natin ngayong 2021, di ba? So yun nga mga kapatid, no? Hanggang dito na lang yung ating vlog, di ba? Ang dami ko nang sinabi, pero yun ang totoo mga kapatid. Kung meron kayong pinapangarap, kung meron kayong gustong gawin this year 2021, i-commit nyo lang sa ating Panginoon at ibibigay niya yan mga kapatid. Basta huwag tayong tumigil na pag-pray. Okay, mag-pray tayo lagi sa ating Panginoon. Okay, na bigyan tayo ng wisdom, alright? Bigyan tayo ng grace, di ba? So doon pa lang mga kapatid, pag nag-pray tayo sa Kanya, ay ibibigay niya yan, okay? Hindi ibig sabihin na ang ating Panginoon kung minsan silent siya, di ba? Pero kahit silent ang ating Panginoon, kahit sa tingin mo wala siyang ginagawa, mga kapatid, mas lalo siya doon gumagalaw. Okay? Hindi mo mamamalayan lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Unti-unti mo nang nakakamit, hindi mo pa napapansin yan. Pero along the way, hindi mo napapansin yung pangarap mo, nakukuha mo na. Yan ang promise ng God, mga kapatid.